Happy Resurrections in advance. Ako po ay bumabati na ng una sa lahat ng mga marahil po ay celebrate pa, magdidiyong pa sa kinabukasan. This is a day ahead of everyone. Purihin ang Diyos because this is the reason why we stand firm in the faith because of the resurrection of Jesus Christ. And this should make us so excited. Dahilan po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Please allow me to share with you this message today, why I believe in the resurrection of Jesus. Bakit ako naniniwala sa pagkabuhay na maguli ni Jesus? And I would like to address po sa mga pagkakataong ito ang maybe a small number of people, because only a small number of people is they deny the resurrection of Jesus in this country. But I still chose to do this to provide you proof and evidence concerning the Lord Jesus Christ. Kasi mahalaga po na maunawaan natin bakit ba tayo naniniwala sa mga ganitong bagay. There are only probably 84.4 Christians according to a survey na ito lamang po ang bilang ng mga Kristiyano sa bansang ito. Pag po sinabing Kristiyano, marami po itong composition, ano? Sa 84.4, napakarami pong iba't ibang mga grupo ng mga mananampalataya dito. It means that there are only about 15.6% na probably will absolutely deny the resurrection of Jesus. 15.6 lang po siguro. Marahil ay mas mababa pa. But I am going to address those people today na nagdi-deny sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. But our concern is not only to address the 15.6%, but I am also discussing this to help those who believe, yung naniniwala na. Why we believe. Okay, naniniwala tayo sa resurrection ni Jesus Christ, pero bakit tayo naniniwala? At ito nga po yung pagkakaiba ng theology at saka ng apologetics. Ang theology po, theology explains the resurrection. Pinapaliwanag kung anong nangyari, etc., etc. Pero sa apologetics po, apologetics explains why or explains the reason Christians believe the resurrection. Why we believe the resurrection? Bakit? Bakit? It is one thing to know the fact about the resurrection. It is another thing to say why we believe the resurrection. At ito po yung ating ina-address ngayon. So why is the resurrection of Jesus a foundational truth? Number one, without the resurrection of Jesus, salvation history is incomplete. The effects of Adam's sin are threefold. Ano po ang epekto ng kasalanan ni Adan sa ating buhay? Number one, it makes us guilty. This is resolved by the death of Jesus on the cross. This is what we celebrated Friday. Ano po, nung tayo nagkatipon sa church, yung iba nagkatipon to celebrate the death of Jesus on the cross. It solves the problem of guilt. And yung pong isa pang effect ng Adam's sin ay it makes us sick. This is resolved by the indwelling presence of the Holy Spirit at the time of our baptism. Thirdly, isa po mong problema ang epekto ng kasalanan ni Adan. It brings physical death. Namamatay ang tao. And this is resolved by the resurrection of Jesus. Na kung wala pala yung resurrection ni Jesus, yung taong namamatay, nung magkasala ang tao, hindi pa nare-resolve, hindi pa nabibigyan ng solusyon. Thank God for the resurrection of His Son, Jesus Christ. For now we know that there is life after death because of the resurrection of Jesus Christ. Namatay ang tao na magkasala, yun po ang naging sumpa, naging maikli ang buhay ng tao. But because of the resurrection of Jesus, we will live eternally with God and with Him forever. So, foundational truth po ang resurrection ni Jesus Christ. Salvation history is incomplete without the resurrection of Jesus Christ. Pangalawa po,
Foundational po ang resurrection ni Jesus Christ because Satan should have not been defeated kung hindi po nagkaroon ng resurrection ni Jesus. Kung walang resurrection, si Satanas ay hindi pa nagagapi. Matatandaan niyo po yung ating pinag-usapan sa mga nakaraan. Na ang sabi ko, in the general plan of God, man is the focus. In the death of Christ, God is the focus. God requires death as the payment for sin. Kaya namatay ang Kristo. But in the resurrection of Christ, Satan's complete defeat is the focus. Kaya mahalaga po na maunawaan natin ang kahalagahan ng resurrection because this is Satan's ultimate complete defeat. Alam po niyo merong 4 na pruweba patungkol po sa resurrection. And I'm not going to be using a lot of scriptures because just like what I said in the beginning, we are trying and we attempt to address the 15.6 population na hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus Christ. At kung hindi nga sila naniniwala sa resurrection ni Jesus Christ, how much more naniniwala sila sa authority ng Scripture? Hindi po sila naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi nga sila naniniwala sa resurrection, hindi rin sila naniniwala sa salita ng Diyos being the authority over their life, bakit tayo gagamit ng talata, ng maraming mga talata? We will use it, but magiging circular reasoning lang po. Sasabihin ko, ito sinabi ng Biblia, si Jesus ay nabuhay na magulit. Sandali lang, hindi nga ako naniniwala sa Biblia. So yun po yung sinasabi kong circular reasoning. Hindi po uubra na sa mga hindi nananampalataya sa Diyos ay maniniwala sila sa resurrection at yung hindi naniniwala sa resurrection, imposible din minsan na maniwala sila sa sinasabi ng Diyos. Paikot-ikot lamang po, hindi po ba? So ano po ang mga pruweba at gusto nating bigyang diin kung bakit totoo ang resurrection? Number 1, exhibit letter A, kumbaga sa abogado. This is my exhibit A, the empty tomb. The empty tomb. There is no evidence that the dead body of Jesus had ever been found. Tandaan po ninyo mga kapatid ito. There was a strong affirmation between the words of the witnesses and the empty tomb. Sabi ng mga witnesses, He is alive. He is risen. He is risen. At yung po'y dinagdagan pa ng katotohanan na ang tomb, na ang libingan ay walang laman. Now, Jesus was a high-profile prisoner of Rome and it was causing Rome a big disturbance during that time. Siyempre, malaki pong kaguluhan na narinig nila na ang isang high-profile prisoner ay nakaalis o nakawala. If Jesus' dead body could be discovered and pwedeng makita uli somewhere by a Jewish rabbi or a high-ranking Roman soldier, the empty tomb claim could have been an empty claim. Wala na sanang saysay yung empty tomb kasi kayo talaga claim pa kayo ng claim na ang tomb ay empty, na ang libingan ay bakante. Hindi totoo yon. Kung na-discover nila, kung nakita nila kung nasaan ang Kristo na namatay. Mga kapatid, those who deny the resurrection of Jesus resorted to 3 theories. Ito po ang kanilang mga sinasabi. Number 1, ang sabi nila, kaya naman wala yung body ni Christ because the body of Jesus was stolen. That's 1. Second, paraan nila ng pag-deny, they went to the wrong tomb. The third way to deny the resurrection of Jesus is Jesus did not actually die. Ito po yung kanilang sinasabi kung bakit si Jesus ay wala sa libingan. Tingnan po muna natin yung stolen theory. Ninakaw daw po. Sabi dito sa Matthew 28:11 ay ganito. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong sacerdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mga kipagtipon na sa matatanda at makapagsangunian na ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Ayan, ano ho? Na nangagsasabi, sabihin ninyo,
Nagseparito ng gabi ang kanilang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. Nangatutulog ang mga sundalo, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagseparito ng gabing yun, no? At samantalang kami natutulog. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay siyang aming hihikayatin at kay aming ilalagay sa panatag. Mga kapatid, ang ginawa, verse 15, kaya't kinuha nila ang salapi. Kita yung conspiracy, at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatiling hanggang sa mga araw na ito. Alam niyo, may seryosong problema dito for the claim that the soldiers were sleeping. Hindi dapat paniwalaan na ninakaw kasi natutulog. Alam niyo kung bakit po hindi dapat paniwalaan? Hindi po pwedeng paniwalaan kasi meron pong dalawang napapako sa krus sa Roma nung araw. Ang una pong napapako at unang kandidato sa pagkapako sa krus ay yung mga non-Roman citizens. Nagkasala ng mabigat, ipapako sa krus. Pangalawa po, na pwede lamang mapako sa krus sa Roma nung araw ay ang mga disobedient soldiers. Ito pa natutulog. Ang hirap pong paniwalaan itong conspiracy theory na ito na ninakaw. Ito pa ang sinabi ng Mateo 65, 27, 65, 66. Ito pa ang sinabi. Tingnan ninyo kung pwedeng nakawin. Sinabi sa kanila ni Pilato, meron kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Pinaingatan ni Pilato. Ingatan ninyo ang bilang ang libingan. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan, tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. Grabe po ang pagbabantay. Hindi pwedeng nakawin. In other, isa pang pag-iisip, sinong nanakaw? Yun nga mga disciples niya, nagtaguan na eh. Naglayuan na nga eh. Dahil lang sa takot. Ito po yung pangalawang theory na hindi naniniwala si Jesus ay nabuhay. They went to the wrong tomb. Wrong tomb theory. It was only 3 days after the crucifixion. How could there be confusion? Ano? Nalimutan kung nasaan ang tamang libingan? Who could forget in such a period of time? Imposible naman yata. How could anyone forget where they buried a high-profile prisoner of Rome which brought disturbance sa kanila? High-profile ito. Alam nyo kung saan inilibing? Pagkatapos sasabihin mo, hindi kayo naniniwala na nabuhay siya. Nagkamali lang ng pinuntahang libingan ang mga kasunod ni Jesus. Nagkamali. Kung nagkamali, assuming or granting without accepting, nagkamali, the Jewish leaders, the Jewish religious leaders, or the Roman soldiers could have shown anyone, hoy, halika, 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 halika. They could have shown anyone the right tomb, which nobody did. Kung talaga nagkamali lang sila, di dapat may nagpakita, ito ang tama, mali yan. Wala po, nobody did. Pangatlo pong theory ng mga hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus Christ, Jesus did not actually die. Hindi daw po siya talaga. Nawalan lang ng consciousness. Alam nyo, this theory is an insult. Insulto po ito sa expertise ng mga Roman soldiers to identify and determine whether a criminal is dead or simply unconscious. Alam na alam po nila, ang dami na po nilang naranasan, alam nila kung ang isang tao, ang kriminal ay patay o unconscious pa lang. At sabihin mo na unconscious si Jesus nang ibinaba ng mga soldier, hindi po pwedeng mangyari yon. Malaking problema po sa mga Roman officials na nagbaba ang isang Roman soldiers nang hindi pa patay na nasa krus. Kaya po yung swoon theory or that Jesus simply went unconscious is harder to believe. Mas mahirap pa nga pong paniwalaan yun kaysa katotohanan ng resurrection. Mga kapatid, a prominent Jewish religious leaders did the proper and honorable burial. Ang pangalan po niya, Joseph of Arimathea. If there were no actual burial of the body of Jesus, kung wala talagang tunay na paglilibing, Joseph would have testified something. Bakit siya magte-testify? Jewish religious leader ito. Kalaban ito ng mga follower ni Jesus Christ. Bagamat meron na siyang simpatiya,
kay Jesus Christ, si Joseph of Arimathea, meron na po siyang pagkilala kay Jesus, pero kung talagang hindi siya nabuhay na maguli, if Jesus were not raised from the dead, ito na po mismo si Joseph of Arimathea magsasabing, hindi talaga siya namatay. Instead, his life was changed by meeting and knowing Jesus. Meron pong sana magpapatotoo kung talagang hindi nabuhay si Jesus. Yung naglibing, Joseph of Arimathea, he said nothing. Hindi niya sinabing unconscious lang. Let it be simply said, if the dead body of Jesus was discoverable, the Jews or Roman government could have silenced Jesus' followers. Ito po, the empty tomb is an undisputed fact. The empty tomb is an undisputed fact. It is a fact that you cannot dispute. Pangalawa po, Exhibit B, the overwhelming witnesses. Sabi po dito sa 1 Corinthians, and this is where I'm going to be using the scripture, 1 Corinthians 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, dadapot ang mga ito'y nangatulog na. And then, ang sabi po, sapagkat napakita kay Santiago at sa lahat ng mga apostol at sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Meaning, to the Apostle Paul, kay Apostle Pablo po. Now, sapagkat napakita kay Santiago at sa mga apostol, ang sabi niya, napakita rin siya sa akin. Then, sabi po, if Paul were wrong on what he said, kung si Apostle Pablo po ay mali sa kanyang pag-claim na may nakakita, ang mga Jewish religious leaders, ang mga Roman officials would have produced 2 times of the number of witnesses na binanggit ni Apostle Pablo. Kaya mo mag-produce ng 500 witnesses, sasabihin dapat ng mga Jewish religious leaders, we can produce 1,000 witnesses na talagang hindi siya nabuhay na maguli. But nobody did. Nobody did challenge the Apostle Paul. Nobody did challenge. Nobody did say Paul was wrong in his claim. Nobody did. At the same time, these same Jewish religious leaders and officials could have produced individual names to reject the claim of Paul. May mga binanggit po siyang individual na mga pangalan. Well, ang mga Hudyo rin pwedeng mag-produce ng mga individual names para itangging nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay. It would only take just one person to discredit Paul, but nobody did. It is unacceptable to believe that all these 500 witnesses did experience hallucination. Ano nag-hallucinate? Yung 500, maaring sabay-sabay, maaring sunod-sunod. To argue that 500 people had hallucinated at the same time or maybe sunod-sunod, if not at the same time, it is impossible. Ano sila? Lahat nagkaroon ng hallucination? That is impossible. 500, too many para mag-hallucinate sabay-sabay or sunod-sunod. May exhibit letter C kung bakit totoo ang pagkabuhay na maguli. Hindi po lamang empty tomb, hindi po lamang because of the number of witnesses, kundi because of the radical change of Jesus' followers. May exhibit C, kumbaga sa kaso. Nakikita po natin yung radical commitment to lay down one's life. Some are saying that if these 500 were not hallucinating, then they probably were all deceiving and lying at the same time. O hindi nga nag-hallucinate, siguro nandadaya, nanloloko, nagsisinungaling. If these 500 were deceiving and telling a lie, they knew that the consequences were big. Hindi pwedeng magsinungaling.
Takot na lamang po ng mga ito sa mga Roman soldiers. Takot na lamang po ng mga tao sa mga Jewish religious leaders. Hindi po pwedeng mandaya at manloko sila basta-basta noon. Alam nila may malaking kaparusahan ang kanilang kakamtin at haharapin. Yet makikita po niyo yung radical commitment nila kay Jesus Christ because they knew that Jesus rose from the dead. It is true that it is possible for some people to die for some false causes. Mali ang advokasya, pero handang mamatay kasi hindi naman nila alam na mali ang advokasya ang kanilang sinusundan. Pero it is hard to believe that some people will die for a cause or advocacy that they know to be not true, but something coming out of a lie. Kung alam nila ang sinusundan nila ay isang kasinungalingan, hindi po sila siguro ganun kaseryosong maghain ng kanilang buhay para sa isang kosa, para sa isang advokasya, kasi alam nila hindi totoo. Sapagkat naghahain sila ng kanilang buhay para kay Jesus, alam nilang totoo ang kanilang sinusundan na si Jesus ay nabuhay na maguli at nabago ang kanilang buhay, nagkaroon ng radical change sa buhay nila dahilan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. They were ready to sacrifice their life. The amazing fact that the amazing fact was the change in the lives of Jesus' followers, that although they were being persecuted to the point of being killed, they offered their lives relentlessly and persistently. Baliwala sa kanilang mamatay para kay Jesus because of the resurrected Christ. Alam po ba ninyo, the former denial king, sino po yung former denial king? Peter. Dininay niya si Jesus Christ 3 times. The former denial king Peter even became the first bold and unstoppable preacher among the followers of Jesus Christ. He experienced radical change because of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na makita natin yung kahalaga ng pagbabago ng buhay ng mga taong ito. Actually, kahit po may persecution, Hebrews 11:36-37, at ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, o bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, grabe ano, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat na nagpipigati tinatampalasan. Mga kapatid, narito ang pagnanais ng mga Kristiyano nung araw na pinagpapatay nila, but because of the authenticity of the resurrection of Christ, because Jesus is alive, handa silang mamatay, handa silang batuhin, handa silang lagariin, handa silang subukin. They radically changed their lives. Their commitment was all in to Jesus Christ because they knew Jesus was alive. Sabi po ni John R.W. Stott, life changed despite difficult persecution among Jesus' followers could be the most powerful proof or evidence for Jesus' resurrection. My last and exhibit D, the last na gusto ko pong i-submit sa inyo is the fact that the weak objection of Jesus' opposition. Napakahina ng kaso na ibinabato ng mga kalaban ng resurrection ni Jesus Christ. Napakahina po. Kumbaga sa kaso, ang hina ng kaso. Empty tomb, yung pong the number of witnesses, the radical change of the believers, wala silang maibalik. They try and they attempt, but it does not suffice. Although many are trying to demolish the truth of the resurrection of Jesus, nothing they claim is strong enough to dispute that the tomb is empty. The tomb is empty. Ang libingan ay walang laman. Jesus is risen. Jesus is alive. Kaya mga kapatid, neither the Jewish religious leaders nor the Roman government could not refute the resurrection of Jesus for
Dahilan for it stands on solid ground, not on sinking sand. Ito po yun. Ito yung hamon sa atin. Walang makapag-refute because it stands solid. Napakatibay ng katotohanan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. No claim is strong enough to dispute that the tomb is empty. Sapat na yan na sabihin natin na may bakanting libingan on that day. Maraming witnesses at walang tumayo na laban sa mga witnesses na yon. Radical change is unexplainable sa mga followers ni Jesus Christ. Napakahina ng objection na ibinabato sa resurrection ni Jesus Christ. Hanggang ngayon, it's still the resurrection of Jesus Christ that is solid. And so let me tell you the formula for the resurrection truth. This is the formula for the resurrection truth. Empty tomb, overwhelming number of witnesses, radical chains of Jesus followers despite terrible persecution, plus the weak objections of the opponents. Pagsama-samahin po ninyo itong lahat, mga kapatid, equals resurrection truth. We have a solid foundation as followers of Jesus Christ that Jesus is alive. Kung paano siya first fruits of those who have been raised from the dead, tayo din naman ay nagkaroon ng sagot sa ating kamatayang pisikal. Kung namatay si Jesus muling nabuhay, tayo rin na sumusunod at nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay na muli. What a hope! What a hope! Ito ang ating dakilang pag-asa. Yakapin natin at ating patuloy na kasabihan na ipagsabi sa marami. Muli po, nagpapasalamat ang inyong lingkod sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Jonathan Orellasa, nagbibigay ng pinakamataas na papuri sa Diyos.